Hello, so today we will try analyzing this circuit. Introduction pala to sa diodes, and we will try to analyze this circuit using the ideal diode model. So, ideal diode model. Meron kasing tatlong diode models which are ideal diode model, practical model, tsaka yung complete model. Ngayon, to start with, dapat familiar muna tayo sa direction ng kung paano nagfo-flow yung current. So, yung current, nagfo-flow yan from the positive terminal, which is yung mas mahabang yan, to the negative terminal. Ayan. Ngayon, ayan yung flow ng current. Pero yung flow naman ng electrons is from the negative to the positive terminal. Ngayon, paano nakaka-relate yun sa diodes? Ang ginagawa kasi ng diodes, ina-allow niya na mag-flow yung current sa direction ng arrow. So, yung arrow, di ba? Pag ganito siya nagpo-point, pag ganyan siya nagpo-point. Ngayon, ibig sabihin nun, ina-allow niya yung current na mag-flow that way. Ina-allow niya yung current mag-flow this way. Pero, pagka yung current or yung kuryente, ganito yung pag-flow niya, hindi niya i-allow yan. Mag-a-act siya as an open switch. So, kunwari ganito. Mali. So, ito yung positive terminal, ito yung negative terminal. Ngayon, pag ganito yung flow ng current. Ngayon, since pag ganito yung point ng diode, pag ganyan yung point niya, hindi niya i-allow yung current na mag-flow. Ngayon, sa ideal diode model, mas madaling isipin nyo na lang siya. Mas madaling i-replace nyo na lang to with an open or closed switch. Meron kasing tinatawag na forward bias and reverse bias. Yung forward bias, ang tinutukoy niya is yung pag-flow ng current is naa-allow nung diode. Unlike Unlike sa case dito sa baba kung saan yung flow ng current is opposite dun sa direction ng diode kaya hindi niya i-allow. Ayun ang reverse bias. Ang forward bias naman ina-allow niya so nakaka-flow yung current. Dito naman hindi. Ngayon, again, mas madali na isipin nyo na lang sila as closed or open switch. So try natin to i-convert into a closed or open switch. Since forward bias nga yan, we can just replace this with a closed switch. Ganyan. Ayan na yung diode na. Naging ganito na. Tapos, dito, nandito yung multimeter natin. Tapos dito, meron tayong electron. Ay, resistor. Sorry. Ayan, meron tayong 5 kilo ohm resistor. Tapos dito, meron tayong 12 volts. Sa ideal diode model, pwede mo lang silang palitan ng switch. Ay, tama, ng switch. Tapos, dito tayo magme-measure ng ng volts. Ang ibig sabihin ng ganyan, kunwari may ground, ang ibig sabihin lang ng ganito, meron siyang um, output voltage. Ang mini-measure mo nun, isipin mo na lang, meron kang DMM or voltmeter na nakakonect dyan. So, ayan, yan yung ano niya, yung patusok ng voltmeter, ganyan. Tapos ito yung ayun yung voltmeter talaga. Tapos ito yung other probe, nakakonect dito sa ground. Ngayon, ang mini-measure mong voltahe is from dito to dito. So, try natin i-analyze to. So, yung current magpo-flow pa ganito. Since wala namang other components dyan, ano ba yung nakalagay dyan? Closed switch lang naman. So, parang diretsong wire lang yan. Isa lang yung component natin. And according to KVL, yung voltahe natin, yung pag inad mo yung voltage drop across a loop, ayan, isang loop kasi yan. Pag may closed na loop ganyan, yung sum ng voltages according to KVL, yung sum ng voltages ng mga component dyan is equal to 0. I-assign muna natin yung
polarity ng bawat component. Since dito, dalawa lang naman, meron tayong 12 volts na source. So, ito yung negative, ito yung positive. Ngayon, yung resistor, paano mo i-assign yung sign, yung ano na polarity nun? Kung ano, yung end na nakakonect sa ano sa source, ayun yung sign nila. Since ito yung side na to is nakakonect sa positive source ng positive side ng source, so positive to and negative to. Tapos sa pagko-compute na, paggamit na ng KVL, kung saan lumalabas yung kuryente. So dito, pag ganito yung flow, 'di ba? So lumabas siya sa positive. So ayun yung ano niya, ayun yung sign niya. So plus 12 volts. Tapos dito naman, nag-flow siya pa ganyan. Saan ba siya lumabas? Lumabas siya sa negative. So magiging minus yung voltage ng resistor is equals to 0. Ngayon, i-algebra mo na lang yan. 12 volts is equals to VR. Yung VR, ayan naman yung ano eh, ayan naman yung voltage across this part. Ayun lang naman yung component dyan eh. So ayan, nakuha na natin yung VO is equals to 12 volts. Binaboy na par. Kagi. Next, reverse bias. So ito nga, convert ulit natin to into a switch model. Parang alisin natin yung diode. So magiging ganito. Ayan. Tapos since reverse bias nga yan, 'di ba? Pag ganito yung flow ng electrons pero may harang. Isipin nyo harang lang yan. May ganyan. So magiging open switch yan. Ganyan yung katumbas niya. Tapos dito yung ano, yung probe. Since open switch yan, hindi yan closed loop kasi may butas nga dito eh. Hindi ka makaano, wala kang ma-measure na kuryente kasi nga hindi siya connected. Hindi connected yung dalawang probes ng ng source. Kaya yung VO mo diyan is 0 volts. Basic.